Ako si Darin Tupas, 23 taong gulang, isang katutubong mangyan at isang Jesuit volunteer na na-assign dito sa Aita Resettlement and Rehabilitation Center. Ang aking ina ay isang mangangalakal. Ang akin namang tatay ay isang guro. Kapwa sila produkto ng Mount Tabor Mang Information House. Isa itong tahanan na tinutuluyan ng mga katutubong nag-aaral sa Calapan sa Mindoro. At dito sa tahanang ito, nakilala ko ang mga Jesuit volunteers na buong pusong gumagabay at nakikilakbay sa pangarap ng mga kabataang mangyan dito sa formation house na ito. Iniisip ko lang noon, hindi naman nila kami kaano-ano, pero bakit ganun yung dedikasyon nila na willing silang ma-assign sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para maglingkod bilang mga volunteer. Maaring sa puso nila, sa isip nila ay hangad nilang mas patatagin pa at mabigyan ng kakayahan ng kabataan na sila din ay magiging kasangkapan ng pagbabago na ninanais ng lahat. Ganyan. Kaya natouch talaga ako sa karanasan nilang yun. Nagtatrabaho na ako nun sa DepEd. Nagtuturo na ako sa mga batang grade 7 sa Puerto Galera National High School. Nagsabit ako ng aking application. Hinintay ko. Hindi talaga ako maasa na ma-admit, sa akin lang. Parang subukan ko itong panibagong karanasan na ito na maglingkod sa ibang lugar. Matagal bago dumating yung balita na ako ay natanggap bilang isang Jesuit volunteer. Pagkatapos ng confirmation na yon, pumunta ako ng Ateneo de Manila. In-interview ako doon. At isa sa mga interview ang tanong, kung sakaling matatanggap ka o kung sakaling ikaw talaga ay magiging Jesuit volunteer, saan mo gusto ma-assign? Doon ko nabanggit na mas gusto kong paglingkuran yung iba pang katutubo sa Pilipinas. Dito nga ako ipinadala sa Aita community dito sa Zambales. Kaed, kumusta? Kada umaga. Kel, 5 buwan na akong nakikipamuhay dito sa Aita Resettlement Area. At ang ginagawa ko sa ngayon ay palakasin at patatagin ang Gala Aita Kulihig Association. Sila yung samahan ng mga katutubong Aita dito na may proyekto sa kasalukuyan kapartner ang DENR sa National Greening Program. Minomonitor, tinututukan at sinasamahan ko sila sa kanilang maayos na pagpapatanim ng mga kasoy, mga sampalok, nara sa bundok na ang layunin hindi lang para payabungin ang kalikasan kundi para mas magkaroon ng pangmatagalang kabuhayan sa pamayanan. Bukod doon sa pagtuto ko sa pagtatanim ng mga seedlings sa bundok, bilang community organizer at social enterprise coordinator nga dito sa Aita Resettlement Area, tinutukan ko din yung pag-put up ng community ng mushroom production na bawat bahay sa suporta ng DSWD, makapagsikap sila na makapagpatubo ng mga kabute. Karagdagang kabuhayan din ito para sa kanila. Sa ngayon, nag-uumpisa na sila na magtayo ng mushroom house at doon nila ilalagay yung bawat fruiting bag na pagsisibulan ng kabute. May sakripisyo at hirap sa gitna ng paglilingkod na ito kasama ang mga katutubong Aita. Unang-una na sa pag-akyat sa bundok. May mga panahon na masisiksikan na malilit na buhangin ang iyong mga paa, sasakit, mamamaga. Tapos habang naglalakad sa bundok, tinitingnan mo kung matagumpay na naitanim yung mga seedlings. Meron na malulungkot ka kasi sa isang butas, merong 2 o 4. Meron naman na aabutin ka ng ulan sa kalagitnaan ng paglalakad sa bundok. Meron din naman na pag nasa staff house ka, maghahanda ka ng sarili nga para kamustahin sila. Minsan walang tubig, kaya nagsasakripisyo kami bawat umaga na mag-igib dito sa gripo. Minsan naman, sa gabi mag-iipon na kami ng tubig para meron kaming pang luto sa umaga. Tulad yan. Sakripisyo ang buhay ng isang Jesuit volunteer, pero nandun ang saya sa pagsasakripisyo. Ikalawang tahanan ko ito bilang Jesuit volunteer na na-assign dito sa Aita Resettlement Area. At si Kaed at ang iba ko pang kasama sa trabaho, sila lang aking ikalawang pamilya. May mga pagkakataon na magkakasabay kami kumain.
pinagsasaluhan ang nakayanan namin na pagkain. Halatag sa isang dahon ng saging, nakakamay, masaya at sama-samang kumakain. At yung mga anak niya, may mga panahon na kapag nasa staff house may pumupunta mga bata. Kinukwentuhan ko kung bakit malilit ang butil ng bigas, ang kwento ni Pilando. Itong mga karanasan na dito mo lang talaga makikita sa paglilingkod sa kanila. Na mararamdaman mo, kasama kanila, pamilya ang turing nila sa iyo. Ganyan. Malaki ang naitulong ng GBP, lalong-lalo sa akin, isang tribal chieftain. Natuto ako sa kanya sa isang desisyon na pagtibayin talaga na kung ikaw ay katutubo at may karapatan ka, dapat panindigan mo yung desisyon mo kasi karapatan yan eh. Ang mga GBP po rito, parang ate at kuya na rin po namin. Tinutulungan po kami sa pag-aaral, sa gawain dito. Bakit tapos ba isang tao? Yan. Ito yung uri ng kasiyahan para sa akin. Kasiyahan na hindi mapapalitan ng anumang bagay sa mundo. Kasiyahan na mararamdaman mo sa gitna ng paglilingkod at sakripisyong ginagawa mo para sa iba. Kasiyahan na hindi pwedeng mapalitan ng anumang material na bagay sa mundo na tanging makikita mo lang sa saya, sa kasimplihan ng pakikisama sa iba.